Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, hanggang ngayon po, mainit pa rin po yung issue na si First Lady Lisa Marcos ay wala po sa Pilipinas. So, sa mga nakaraang video po natin, ibinalita po kasi ni Maharlika at ng ibang vloggers na di umano si First Lady Lisa Marcos is nakahold po sa US dahil po sa issue na meron po siyang kasamang nategi. So meron siyang mga kasamang nag-party-party doon and sinasabi nga nila na mukhang na-overdose daw po sa pulburon yung kanyang kasama. Kaya po hanggang ngayon iniimbestigahan or nakahold po si First Lady Lisa Marcos sa US para doon sa ginagawang malaman kung ano po yung cause of overdose nung pulburon nung kasama niya. Kaya ito po yung administrasyon Marcos po umaaray na po dahil sa laging tinatanong kung nasan si First Lady Lisa Marcos. Kaso ang problema, labas sila ng labas ng mga photo na sinasabing nandito nga raw si First Lady Lisa Marcos sa Pilipinas at umaattend daw po sa mga event. Pero kung papansinin kasi yung mga photo, mga litrato na inilalabas ng Malacanang, medyo mapapansin mo na medyo parang totoo na sinasabi edited po yung mga picture na yon. So ito, panoorin po natin itong balitan to para magkaroon po tayo ng konteksto. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to para magkaroon po tayo ng mas magandang konteksto na mapag-usapan po natin ng maayos. Apektado na raw ng mga kumakalat na fake news si Pangulong Bongbong Marcos kaya ang palasyo pumalagna at may hamon sa mga madalas na nagkakalat ng maling impormasyon. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lili. Trending ngayon ang larawang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos habang kasama ang mga miyembro ng Asian Cultural Council sa Pangarap Clubhouse sa Malacanang nitong Sabado. Pero ang say ng ilang netizens, edited daw ang First Lady sa litrato. Noong isang linggo pa maugong ang balibalitang wala sa Pilipinas ang First Lady matapos umanong maaresto sa Amerika, bagay na ilang beses ng pinabulaanan ng palasyo. Pero pati ang family picture ng pamilya Marcos na pinost din ng First Lady noong linggo, hindi rin nakaligtas sa mga batikos. Birada rin ng bashers, mukhang phinotoshop din daw si Pangulong Marcos sa picture. Kasi naman, kung papansinin mo kasi yung picture, medyo talagang may pagkakaano eh. Kumbaga yung color kasi ng mga person na nandun sa picture, medyo meron talagang naiiba yung kulay. So parang hindi masyado talaga na-blend yung color ng mga individual doon. Meron pa nga isang kuha dito yung kay dating First Lady Imelda Marcos. So dalawang picture po yung inilabas nila pero yung suot ni dating First Lady Imelda Marcos is same. So parang kung iisipin mo, hindi naman nagsusuot ng paulit-ulit yung mga ganitong klaseng mga tao dahil siyempre mga ano to eh, mga mahiyaman to kumbaga sa kanila parang wherein ano na to yung once lang nila ginagamit yung mga damit nila and then it's either itatambak or itatapon na nila yan pero siyempre depende naman yan pero yung nga yung napansin ng mga netizen na kumbaga eh aside dun kay Bongbong Marcos na makikita nyo na talagang ibang-iba yung kulay ng kanyang texture sa picture. Talagang iisipin mo na baka mukhang ito edited nga. Dahil sa dami ng comments na mukhang edited daw, tila napuno na rin ang Malacanang na may hamon sa mga duda sa litrato. Kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited. Nandun po ba sila sa okasyon? Kasama po ba sila doon? Habang tumitindi ang tensyon sa politika, lalong nagiging talamak ang pagkalat ng fake news. Kaya naman mismo ang palasyo, aminado na apektado na rin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkalat ng mga maling impormasyon. Hindi to bago. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa
pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Utos daw ng Pangulo sa Presidential Communications Office, labanan ang pagkalat ng maling impormasyon. Gaya na lang ng sinasabi ni Attorney Harry Roque sa kanyang Facebook Live na nag-asam daw noon ng posisyon sa gabinete ni dating Pangulong Duterte, si PBBM. Mabuti na lang, hindi talaga tinalaga. Pero talagang alam mo, sabi ng informante ko, yung Lisa Araneta, galit na galit. Dahil hindi tinalaga ang Marcos Jr. bilang Secretary of Agriculture. Well, pasensya na po kayo, pero talagang ang galing ng judgment ni Presidente Duterte pagdating sa karakter. Alam niyang bulok ang Marcos, hindi lang ang senior, kundi pati ang junior. Dito kasi marami nagsasabi talaga na hiningi raw ni Bongbong Marcos yung maging gabinete sa Department of Agriculture. Kaya kung mapapansin nyo, di ba, nung pag-upo niya bilang presidente, hindi siya naglagay ng secretary doon sa Department of Agriculture. Di ba? Siya yung pumpo bilang Agriculture Secretary. So, presidente na siya pa yung Agriculture Secretary. Sa tingin nyo, bakit yun yung tinatarget ni Bongbong Marcos? Kasi kung iisipin nyo, tatandaan po natin, nagkaroon ng controversial doon sa importation ng asukal. 'Di ba? Hindi po pinirmahan or meron nagpalusot na napirmahan daw di umano yung importation permit, pero sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na hindi or walang pinirmahan si Pangulong Bongbong Marcos doon sa importation. So parang lumalabas dito merong connivance doon sa paglalabas ng importation permit regarding do sa asukal, kasi wala namang shortage sa asukal. At the same time, palapit na yung yung anihan yata or parang production ng asukal. So hindi dapat ganoon yung mangyayari. Pero ang lumabas parang temporarily dahil nga pumutok yung issue na yon, sinuspend muna yung importation. Then after na matanggal sa pwesto si Attorney Vic Rodriguez, kasi siya, in time na yon siya yung executive secretary pa eh. So after niyang matanggal o si Bakin sa pwesto bilang executive secretary, natuloy po yung pag-i-import ng asukal. At ang isipin nyo yung hinihinging, kumbaga nandun sa importation permit, parang nasa 32,000 o 16,000 metric ton lang nun. Naging times 2 yung in-import nung kumbaga pinayagan din ni Pangulong Bongbong Marcos dahil since nga siya yung secretary rin naman ng Department of Agriculture, nakalusot yung importation nung asukal na yun. So talagang mukhang may katotohanan yung sinasabi na ni-request o nag-apply itong si Bongbong Marcos na maging Agriculture Secretary. Yun nga lang, dininay siya ni Pangulong Duterte. Marami na rin po nagpapatunay na talagang nag-apply siya. Kaya nga sabi ni Atty. Harry Roque rito galit na galit daw si Lisa Marcos dahil nung time na yon siguro napahiya. Siyempre, alam mo naman, feeling nila untouchable sila or kinukonsider nila yung sarili nila na malapit sa mga Duterte. Kaya hindi dapat sila mapahiya. Yung nga lang, napahiya sila kay Pangulong Duterte. Sagot dito ng palasyo. Fake news? Fake news. Prove it. Nanawagan din si Roque ng people power laban sa administrasyon. Pero giit niya, hindi siya pwedeng kasuhan ng sedisyon dahil dito. Bagay na kinwestiyon din ng Malacanang. Peaceful gathering. For what? For what? Anong purpose? If they really for peace, why are they asking for the resignation of PBBM? Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manika. Alam nyo, ito lang kasi pinaka-problema rito sa administrasyong Bongbong Marcos ngayon. So lahat ng binabato sa kanilang mga issue, ang sumasagot si Aling Claire. Ang problema lahat sa kanila is fake news. Ngayon, napakasimple lang naman ng solusyon dito sa pinoproblema nila regarding sa mga isyung ganyan, di ba? Tulad na lang yung sa drug test, di ba? Sinasabi na gumagamit daw di umano si Pangulong Bongbong Marcos ng illegal substance. Napakasimple naman ng sagot doon. Prove it.
magpa-drug test ka. Di ba yun na sinabi nga ni Attorney Vic Rodriguez? Magpa-drug test ka nang masupalpal lahat ng mga nag-aakusa na ikaw ay gumagamit ng illegal substance. Di ba? Ngayon, sinasabi ng mga tanso, ay nagpa-drug test na yan si Bongbong Marcos nung eleksyon. Pero di ba sa nagkaroon ng hearing diyan, is select, kumbaga parang pinili lang na i-drug test yung kung ano yung gusto niya, which is cocaine lang daw yung pinadrug test o yung tinest kay Bongbong Marcos. So parang kumbaga pili lang, hindi yung kagayang ng mga regular na drug test na lahat tinetest. So doon pala makikita natin na medyo may iniiwasang substance si Pangulong Bongbong Marcos kaya pinili niya na yun lang yung itest sa kanya. Ngayon, dito naman sa issue nung si First Lady Lisa Marcos wala raw sa Pilipinas, napakasimple lang din naman ng ng solusyon eh. Bakit hindi pumunta, magpa-press con si First Lady Lisa Marcos kung nandito siya talaga sa Pilipinas nang manahimik yung mga nagsasabing siya hinaharang sa US at hindi po makabalik sa Pilipinas. So kung lalabas si First Lady Lisa Marcos sa ng live or sabi natin magpa-press con siya, di lahat ng mga nag-aakusa is nasupalpal na mapapahiya. Diba napakasimple ng problema, yung nga lang pinalalaki kasi ng administrasyon ni Bongbong Marcos, pinapatulan lahat ng mga hindi naman dapat patulan kasi ang problema, ang kinuwang spokesperson ngayon ni Bongbong Marcos abogadong vlogger na kung mapapansin nyo, wala namang sinasagot na maayos si Attorney Claire, kundi puro pabalik ang tanong. Although sumasagot ng kakapiranggot, pero merong alam mo yung laging nakadepensa, defensive kumbaga. Imbis na sagutin ng maayos at solusyonan yung problema o solusyonan yung mga issue ibinabato, ibinabalik niya lang yung mga tanong sa kanya ng mga tinatanong din ng mga press. Diba? Napakasimple lang, magpa-drug test ka, ilabas niyo si First Lady sa Marcos, magpa-press con siya, tapos ang boxing. So, yun lang naman, napakasimple lang ng sagot, pinahihirapan nila. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.